nyo. Okay, so yeah. So today we will going to start our discussion with one of the trending posts in the TikTok in the previous months that we have. So as you can see, if you were going to read the text in your screen, no, makita nyo dyan, they were talking about Dr. Jose Rizal. And then, ayan, and po, pakibasa po yung, tawag dito, yung naandyan, no? Sige, tawagin natin si Sir Logacho para basahin yung, Sir, mga comment po. yung mga comment, no? Rizal live until the age of 113 and the treasures gained from being a doctor that graduated in Germany was interested by Ferdinand Marcos. A 50-year time deposit Rizal had taken an alias to keep his identity a secret. I hope tama pag-relay ko ng info. Saan po sources? Need ko na ata magbasa. Di ko din matatandaan dito. Din yun sa TikTok. Kahapon ko lang nakita parang 4 to 5 parts ata yung vids. Same kahapon ko lang napanood. Jose Antonio David yata name niya. Nagtatrabaho as royalty doctor. Please correct me if I'm wrong. Yes, yesterday I watched it also here in TikTok. Okay, sige, Ma'am Praba. Okay, what are your reactions on the text that was read by Mr. Logacho? Hello, sir. Sorry po, ngayon lang ako ngayon ko lang na-open po. Pero naririnig ko po yung So, based po dun sa binasa ni sir, parang binasa niya po ata yung comments po dun sa, tawag dito. Live po ba yun? Yung nabanggit yung TikTok. Comments po ng ng mga netizens ba or mga, yung nakapanood po. Mm-mm. So, ano ay reaction mo dyan sa mga nire-relay nilang information? Yung about po ata dun sa nasa story ni Jose Rizal. Wala po ako masyado makuhang parang about lang din naman po dun sa niya, yung pagiging doctor niya, yung education niya, ganun po. Sige. Ma'am Halayahay, what are your reactions on the comments? Narinig po ako. Yes po. Yes, sa akin po, sir, di ba po sa TikTok is, para pong sikat po siyang apps po, social media platforms, which is, may positive po or negative po kasi na nangyayari po sa dito po, based po dito po sa TikTok po na to. Para pong hindi, nagbibigay po sila ng information without na wala po silang sources, yung parang katunayan na ito po talaga yung parang nagbibigay po sila ng mga maling information na pinapaniwalaan po or agad po pinapaniwalaan ng ibang tao, parang ganun. Okay, sige, thank you very much, Ma'am Halayay. So, Ma'am Hunyo, okay, anong masasabi mo dyan sa pag-uusap ng mga na yan? Nasa TikTok na yan. Yes po. Para sa akin, sir, ito yung yung parang, di ba kapag sa atin ngayon bilang kabataan lalo, hindi na, most ng kabataan parang naniniwala sa sinasabi lalo sa social media. Like yung history, imbis na magbasa, mas napapaniwalaan natin kung ano yung meron sa TikTok. Yung nangyari po dito, nagbibigay po siya ng information na hindi po siya sure sa kung sino yung source.
Okay, nagbibigay siya ng information, okay, nang hindi siya sigurado, 'di ba, sa kanyang mga binibitawang salita, no? Sa mga comment na binibigay nila. And if you read that kind of comment, maniniwala ba agad kayo? Tawagin No, sir. Hindi natin, po, sir. sige. Tawagin natin si Gusela. Ma'am Gusela. Para sa akin, sir, hindi po. Kasi, Why? di ba, kapag sa internet kasi hindi mo naman masasabi na lahat tama yung mga nakapost. Like sa TikTok, di ba po? Like dito po sa binasa po natin ngayon, hindi naman natin masasabi na during that time nangyari po siya talaga unless kung nakita natin siya sa history mismo na nasa book po. Ayun po. Thank you, ma'am. Gusela, no? But nowadays, sa tingin nyo, ano kayo nangyayari sa society natin sa panahon ngayon regarding on our topic? No? Sa tingin nyo, ano kayo nangyayari? Tawagin natin ba't nakalimutan ko na yung classmate niya. Wait lang nakalimutan ko na eh. Si Gula. Sige, ito yan si Gula. Ma'am Phoebe. Yes po. Naririnig po ba? Yes po. So, para sa akin po, sa nangyayari sa ating society ngayon, kasi po masyado tayong nagre-rely sa nakikita natin or napapanood natin, especially sa TikTok. Kadalasan po ng mga parang information na napapanood natin dito is parang bilis po siyang pinaniniwalaan ng mga tao. Yung mga knowledge po na parang meron tayo or nalaman natin is, kunwari po may mga bagay na hindi ako alam, pero nalalaman ko lang dahil din sa mga social media katulad ng sa TikTok, yung mga parang bagong information pero hindi sure na kung totoo ba or yun ba talaga yung nangyari. Tapos kadalasan din po, 'di ba, katulad nung yung trending po ngayon yung kay Marcos, 'di ba, parang pinag-aawayan po nila if sino ba talaga yung tama, kung parang 'di ba po merong Nawala yung si kay ma'am. yung ano po. Ayan, sige. Continue lang. Di ba po yun yung pinag-awayan nila sa internet kung kasalanan po ba ng mga Marcos kung bakit naging ganito yung Pilipinas or dahil po ba sa kanila kung bakit umuunlad yung Pilipinas, di ba po ganun. Dahil lang sa nakita natin sa social media, yun po yung parang mabilis nating pinaniniwalaan without knowing the real story, ganun po. Yes, thank you very much, Ma'am Phoebe. That is correct, no? So, in today's societies, many people are easily swayed by the information that they are receiving in the internet, no? Kapag nabasa lang nila, ang bilis nating mapaniwala. So, tandaan nyo na we are already in the information age, kung saan ang pag-transfer ng mga information ay sobrang bilis. Kaya nga na-create natin yung Marites, di ba? Dami ng Marites ngayon, no? Anong latest, no? Dami ng ganun. Dahil ang information po ay sobrang bilis kumalat. But sometimes informations na nababasa natin, no, they are not true. So as a student and as a Filipino citizen, no, kailangan po matuto tayong i-validate yung mga bagay na nababasa natin sa internet. Hindi natin lahat dapat sila pinaniniwalaan. Okay, katulad yan, no? Sabi dito, kung i-analyze nating maigi yung conversation nila, it is about the Dr. Jose Rizal. Alam naman natin, 'di ba, si Dr. Jose Rizal, he died on December 30, 1896. But, no, makikita niyo dito sa comment nila ng mga TikTokers na yan, no? Pinapalabas nila na si Rizal daw ay nung namatay siya noong December 30, 1896, hindi daw talaga totally namatay. Bagkus, siya pa ay umabot daw ng 113 years old at yung mga kinita niya sa pagiging doktor mula sa Germany ay minana naman ni Ferdinand Marcos. So, ano connection ni Rizal kay Marcos, no? And a 50-year time deposit, Rizal had taken an alias and kept his identity a secret. So, makikita nyo, no? Yung information or yung misinformation, napakatalamak. Remove
from our elementary years. Di ba? Ayan na ako yung nakwento natin. Sineselebrate pa nga natin ang kamatayan ni Rizal, no? Every December 30. And then magugulat ka, may mga ganyang information na lalabas. At mas magugulat ka kasi maraming mga tao ang napapaniwala. Ayun ang nakakagulat at ayun ang nakakatakot, no? Ang daming mga tao ang naniniwala sa mga ganyang impormasyon. Mas pinaniniwalaan pa nila yung mga napapanood nila sa TikTok, okay, kaysa sa mga sinasabi ng mga libro, no? Mas ang tingin nila ngayon sa mga nasa libro, no, is fake. Kumbaga mas reliable pa sa kanila yung mga nasa social media platform, which is very that is a very bad sign, no na makikita natin sa society natin, no, na ganun ang nangyayari, na maraming napapaniwala. Hindi lang iisa, napakadami. So, kaya po ngayon ang pag-uusapan natin is yung tinatawag nating test of authenticity and credibility. Dahil last time, di ba, napag-usapan natin yung mga sources. Napag-usapan natin yung primary source, napag-usapan natin yung secondary sources. And now, we will need to test if that sources is authentic and credible ba. No, for us to arrive in truth, no, para maging kapani-paniwala at maintindihan talaga natin yung mga impormasyon, no, at makita natin kung ito ba ay tama o mali, di ba? Kailangan natin siyang i-test. Okay? So, meron ako sa inyo ipapanood na video. So, alam kong alam nyo yung video na to. Pero, I just want to, to share this video sa inyo, no? Wait lang. Wala pala. Open na lang tayo ng YouTube. Nakalimutan yung title na ito. Panalo pala. So, pakinggan nyo maigi, Hindi yung Shopee, Hindi yung Shopee, wait lang. I-share ko lang uli dahil alam kong walang sound yung naka-share. So, i-share ko na yung with sound. Stop presenting muna tayo. Okay, so what is your reaction on the music Zamela? Para sa akin po, sir, binabanggit po dito yung mga dati pong mga nangyayari, kagaya nga po niyan yung kanta. Kasi sinabi niya rin po, yung napanood ko sa KMJS po, pinapahayag niya rin po daw po yung nangyari po ng mga panahon ng mga militar po, ganun po. Tapos po yung mga Karinyosa. Tapos pinapakita niya rin po dito na sa kanta niya po, base po sa naintindihan ko, sinasabi niya rin po dito na na parang kailangan nating 'di ba, na parang nalulubog na rin po yung bansa natin, parang marami nang nagbabago, ganun po. Parang ngayon panahon para umangat ulit po tayo. Yun lang po. Sige, thank you, Ma'am Zamela. Okay. So, ano man masasabi mo? Sino pa ba? Bukod sa kanila. Ma'am Arabella, ano ang masasabi mo doon sa pinanood nating music video? Sir, parang pinapakita lang po niya yung pagiging proud niya as Pinoy.
Yes, maganda ba? Maganda ba yung gawang kanta? Hindi ko po Yes po. alam. Maganda po, sir. Sige, paano mo nasabi na maganda yung ginawang kanta, Sir Rogacho? Sir, para sa akin po maganda siya kasi parang siya rito parang pinupukaw niya yung mga Pilipino, no? Na para umano ulit tayo yung parang ano ba to? Parang bumangon ulit tayo, no? Magkaisa ulit, parang ganon. At saka isa pa kaya pala tayo pagdating dun sa ibang bansa, lalo na banda ron sa bansa ng pinanggalingan ni Magellan, no? Para tayong o kaya sa Amerika para tayong nagkakaroon ng diskriminasyon kasi tayo yung pumatay sa ano nila, sa parang bayani nila, parang si Magellan, ganon, sir. Yan po. Sige, thank you very much. So actually, that is correct. Maganda yung ritmo, maganda yung tunog, nakakapukaw siya ng pandinig, and nakataas ng sense of pride and nationalism kasi pag narinig mo yung itugtog niya, no? But sa tingin niyo, meron ba siyang maling nasabi sa kanyang kanta? Yes po. Yes po, sir. Sige, ano yun? Sino makasagot nun? Tawagin natin si Ma'am Merveline. Ma'am Merveline. Sir? Sige, sa tingin mo, Ma'am Merveline, ano kaya yung maling nabanggit dyan sa pinatugtog natin na impormasyon? Sir, di ko po kasi kanina masyadong kasi napuputol yung net. Sige. Sige, tawagin na lang natin yung iba, no? Tawagin natin si Ma'am Naida. Sir, rinig po ako. Yes, ma'am, rinig po. Yung sa akin po siguro yung maling niyang nasabi dun is yung banda dun sa yung sa English na sinasabi niya. Para kasing negative yung itong sinabi niya na yung I stay on my business while watching you die. Parang negative masyado yun kahit na atag dito. Pag may parang pag-discriminate ata siya or ganun. Okay, sige. So, salamat, no? That is correct. Isa yun, no, negative na nabanggit niya doon. Bukod pa doon, no, ano pa kaya ang mga negative na o mga maling nasabi niya sa kanyang kanta? Tawagin natin si Ma'am Gales. Hello po, naririnig po. Yes po. Yung feel ko po na mali is yung dun po sa lyrics na yung about po kay Lapu. Para po sa akin yung yung dapat po na pangalan na binanggit niya is Lapu-Lapu, pero mali pa rin naman po. Hindi naman po siya yung pinugutan sa ulo sa Mactan. So, dapat po si Magellan yun po. Yun, that is correct. Nadali mo, Ma'am Gales, no? That is correct, no? Sino dapat ang pinugutan? Ayon sa ating history, no? Sino dapat ang pinugutan talaga sa Mactan or napugutan sa Mactan? That is Magellan. Very good. That is Magellan, no? So, makita nyo, ang ganda ng kanta niya actually, na maganda talaga yung ritmo, maganda yung yung pagkaka-arrange ng music. Doon lang sa lyrics, no? Doon lang sa lyrics nagkamali. At kung ikaw, wala kang masyadong alam sa history natin, no? Paniniwalaan mo siya agad. 'Di ba? Mabilis mo siya paniniwalaan kasi skat siya at narinig siya napakaraming tao, no? So kung hindi mo alam yung history, maniniwala ka agad, no? So that is why we need to really study history, and we really need to study this topic, yung test of authenticity and credibility, in order for us to know kung ano ba talaga yung katotohanan, no? So, i-share ko lang uli yung PowerPoint para magtuloy-tuloy tayo, no? So, yan.
So, ganun din, no? Gaya sa nangyari dito kay Bongo. Nabalitaan nyo ba itong kahiyang ginawa ni Bongo? So, meron din ako share na short video lang naman regarding dito para mas maintindihan yung topic natin. Yan. So disclaimer, no, hindi po ako hindi ko po sinisiraan si Bongo, pine-present lang po natin yung mga information dito, no. Rinig na po ba? Rinig na? Hindi pa po. Black lang po. Wala po, sir. Bumaba pala. Wait lang, sige. Saan natin ba? Duterte ay kami po ni Pangulong Duterte ay mga Mindanawan, kami rin po ay mga Bisaya, meron din po tayong dapat ipagmalaki. Batay sa isang bersyon ng kasaysayan na pag-aaral ng dalubhasang si Abraham Ijirani, ang dating East Kingdom of Sulu na siyang nagbabantay sa 707 islands ng buong Pilipinas ay ang nag-utos kay Lapu-Lapu na magmasid kung bakit may mga dayuhan na dumaong sa ilang isla natin kasama na ang Mactan. Mula sa Sulu, nagsama ng maraming mangdirigma ang tausog na si Lapu-Lapu sakay ng bangka. Sinalubong sila ng mga tauhan ni Ferdinand Magellan na naganap ang Battle of Mactan kung saan namatay si Magellan. At itinanghal na bayani si Lapu-Lapu dahil sa pagtatanggol niya sa isla ng Pilipinas, kabahagi ang mga taga Mindanao sa tagumpay. Kaya po hindi katakataka na ang minamahal nating Pangulong Duterte ay taus-puso ang pagkilala kay Lapu-Lapu dahil hindi rin po nais ng ating mahal na Pangulo na patuloy tayong maapi sa hindi pagkilala sa kabayanihan ng buong Kabisayaan. At sa panahon natin na may kapayapaan, huwag nating kaligtaan ang pag-alala sa ating bayaning nagbuwis ng buhay, alang-alang sa ating kapakanan. Okay, so magbigay nga ng mga na-observe nyo doon sa video. Sige, Ma'am Deala. President, what will we do with these facilities? Sir, Sige, go, Ma'am Deala. yung sa akin po, parang base po kasi sa pagkakaano ko sa video. Parang alam ko po na pag-aralan po na nabanggit po ng elementary na hindi naman daw po si Lapu-Lapu yung nakapatay kay Magellan ng battle po nila. Okay, so correct, no? Hindi directly si Lapu-Lapu ang nakapatay, no? So may mga account na nagsasabi na tawag doon na isa sa mga kasapi ni Lapu-Lapu nakapatay kay Magellan. Pero walang directly sinabi na talagang si Lapu-Lapu mismo yung bumaba doon, nakipag siya. Kasi during that time, matanda na si Lapu-Lapu. Nasa 60 plus, 70 plus na gano'n ang edad niya. Okay? So, hindi directly siya ang pumatay. Ano pa? Bukod pa doon. Tawagin natin si Kathleen, Ma'am Kathleen.
Ma'am Kathleen. Sir, Hmm. Ma'am Kathleen. sir, wala po. Wala pong. Hindi ko po masyadong naintindihan kanina, sir. Sige, tawagin na lang natin si Ma'am Jemarie. Jemarie. Sir, wala din po ako masyado naintindihan kanina, sir. Malabo ba yung yung audio? Medyo po, sir. Nagpuputol-putol po kasi. Ulitin ko. Para sa nakakarami. Kami po ni Pangulong Duterte ay mga Mindanawan, kami rin po ay mga Bisaya, meron din po tayong dapat ipagmalaki. Batay sa isang bersyon ng kasaysayan na pag-aaral ng dalubhasang si Abraham Ijirani, ang dating East Kingdom of Sulu na siyang nagbabantay sa 707 islands ng buong Pilipinas, ay ang nag-utos kay Lapu-Lapu na magmasid kung bakit may mga dayuhan na dumaong sa ilang isla natin kasama na ang Mactan. Mula sa Sulu, nagsama ng maraming mangdirigma ang tausog na si Lapu-Lapu sakay ng bangka. Sinalubong sila ng mga tauhan ni Ferdinand Magellan na naganap ang Battle of Mactan kung saan namatay si Magellan. At itinanghal na bayani si Lapu-Lapu dahil sa pagtatanggol niya sa isla ng Pilipinas, kabahagi ang mga taga Mindanao sa tagumpay. Kaya po hindi katakataka na ang minamahal nating Pangulong Duterte ay taos puso ang pagkilala kay Lapu-Lapu dahil hindi rin po nais ng ating mahal na Pangulo na patuloy tayong maapi sa hindi pagkilala sa kabayanihan ng buong Kabisayaan. At sa panahon natin na may kapayapaan, huwag nating kaligtaan ang pag-alala sa ating bayaning nagbuwis ng buhay, alang-alang sa ating kapakanan. Sige, Jemarie, anong masasabi sa video? Sa akin po, sir, siguro po yung sabi niya na ipagmalaki daw po yung... Sige, tuloy. Kasi po, parang sinasabi niya po doon na si Duterte daw po na pinagmalaki niya po na yung bayani daw po na pumatay. Hindi naman po yun nga po sabi ni Ma'am Gales po kanina, hindi po si Lapu-Lapu yung nakapatay po. Dapat si Magellan po dapat yung parang pinupuri po nila or natawag na bayani. Yan lang po. Wait lang. Ayun na tayo. Parang gumulong. Parang lalang gumulong. Nagkabalik. Nag-shuffle na, sir. Parang yung sa TikTok na sabi ng mama mo. Magellan po ang bayani. Wait lang. Lapu-Lapu eh. Nililawin natin po ang information para malinaw po sa nalilito na rin. Pati ako nalito na rin ako. So ganito po yan, no? Actually, it is ang Battle of Mactan. It is battle between Magellan and Lapu-Lapu. So ang leader ng Mactan ay si Lapu-Lapu, ang leader ng mga Espanyol ay si Magellan. Nagkaroon ng labanan, napatay si Magellan ng grupo ni Lapu-Lapu. So ang credit ay napunta sa leader ng mga taga-Mactan. Sino ba ang leader ng Mactan? Si Lapu-Lapu. Okay. Ngunit hindi siya ang directly pumatay, no? So, pero yung sister yung nasa ang credit po, ha? ang credit ay si Lapu-Lapu. Okay? So, ayun yung natin, no? Ngayon, si Magellan, siya yung namatay. Hindi siya yung nakapatay, no? Kasi kaya hindi siya nakaikot, hindi siya nakabalik ng Spain, no? Kasi ang namamatay nga si Magellan. Pero ang kinukonsider natin nakapatay sa kanya ay si
Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Yun po, no? So bukod doon sa mga nabanggit niya, no, na bukod doon sa kung sino ang pumatay kay Magellan, ano pa kaya ang mga nabanggit niya na medyo mali or mali talaga? Bukod doon. Meron pa ba? Yes po. Sige, Meron sino po. makasagot? Sino makasagot? Taas ng kamay. Ito na, sir, tinataas. Naka-raise. Naka-raise hand ako. Sige, unahin natin si Naida. Siya ang nakaunang naka-raise na. Yung sa akin po, sir, yung nabanggit niya ata yung kung ilan yung islands dun ata. Kasi sabi 700 lang daw. Pero 7,007. 707. Opo, sabi niya. Pero ang totoo ay 7,000 plus yung islands, di ba? Correct. One of the information na dapat natin i-correct, no? Ilan ba dapat talaga ang ating island, no? Tayo po ay 7,641 island. Okay, that is the correct. That is the official tally ng isla sa buong Pilipinas. 7,641 island. Ito po ang correct, ha? So, hindi po 707. Diba? Saan mo nakuha yung 707? So, ayun po. Dapat i-correct natin. Ano pa bukod dun sa island? Sir, pwede po. Sino ba ang nagsasalita? Hindi ko kasi nakikita eh. Madami. Dayan po. Sige, Dayan. Ayan, sige, Dayan. Ang ano ko po, sir, na parang narinig ko po doon, or pagkakaintindi ko po na si Lapu-Lapu raw po na nanggaling daw po siya sa Sulu po, which is yung Sulu po, ano po ng Mindanao. Pero po, di ba po galing po si Lapu-Lapu po sa may Cebu po, dun nga po yung Battle of Mactan nga po. Okay, so yon nadali mo, Dayan, no? That is another information na kailangan natin makorek, no? So sinasabi niya doon, pinapalabas niya na ang pinagmulan daw ni Lapu-Lapu ay Sulu, no? Siya daw ay taga Mindanao, no? Bakit kaya ano kaya reason ni Bongo, no? Para iangat lang taga Mindanao, no? So which is dapat hindi natin yun isabihin na si Lapu-Lapu ay taga Sulu at hindi rin natin pwede na i-claim siya ay taga Cebu dahil walang nakakaalam ng tamang sagot. Okay, walang nakakaalam kung taga saan talaga si Lapu-Lapu. Okay, kahit sa ang historical account according to National Historical Commission of the Philippines, hindi rin nila ma-claim kung taga Cebu ba or taga Sulu ba. Okay? Pero siya ay ma-considered natin as first Filipino hero kasi talagang sa Pilipinas naganap yung Battle of Mactan na yan. Pero hindi natin pwede i-claim na siya ay taga Sulu, no? So ayun yung dapat i-correct natin doon. Dahil hanggang ngayon hindi pa rin nila mapatunayan na kung si Lapu-Lapu ay ba isang Muslim at siya ay taga Sulu dahil according doon kay Antonio Fegafetta, no, doon sa account nila si Lapu-Lapu ay kumakain ng baboy. So hindi pwede sabihin na Muslim siya dahil ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy. Diba? Yes po, sir. Ayun yung dapat natin i-correct. And last lang na dapat natin i-correct dito, no, yung pagpo-promote ni Bongo ng regionalism. So, bilang isang bansa, bilang isang nation, no, ayun yung negative side ng culture natin, no. We always take pride on our own province, but nale-left out natin yung pagka-Filipino natin. Anong ibig ko sabihin, no? Hilig natin ibida, yung kunyari ako ay isang taga Ilocano, ako ay Bicolano, yung ganyan. Hindi natin tuloy ma-reconciliate yung pagiging Filipino natin, no? Kasi mas pinapangunahan natin ng regionalism, no? Na hindi tayo nag-unify as a country, no? Bagkus nagkakaroon ng pagkakahati-hati, nagkakaroon ng division. Which is negative din yun, no? Na dapat as a Filipino, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa-isa. Hindi yung tayo pa mismo yung naghahati-hati sa mga Pilipino. So ayun yung dapat natin i-correct doon, no? So ayun po, nakikita nyo, si Bongo ay isang prominenteng tao, isang senador, no? So, hindi po porket sinabi natin senador, dapat paniwalaan na natin yung sinasabi. Hindi porket isa kang tawag dito, isa kang sikat na tao ay papaniwalaan na natin yung mga
sinasabi nila, no? Bagkus dapat ito ay ano natin, pag-isipan natin ng maigi. Kaya nga aaralin natin tong topic natin ngayon na test of authenticity and credibility. So, ano nga ba, okay, yung test of authenticity and credibility? Kasi kanina pa natin siya nababanggit. Sige, ibigay na natin yung hulugan ng mga bagay na dapat nating aralin ngayong araw. So, gusto ko pa sana ipanood yung kay Robin Padilla, pero kayo na lang ang manood niya, no? So, kanya-kanyang point of view daw. Hindi pwede po, pagdating sa history, hindi pwede kanya-kanyang point of view, no? So, sabi dito, sources are said to be worthless if they are not used by historians. The account of historians are insignificant likewise if they are not read by readers, especially the students of history. So, tandaan nyo po, no, mahalaga na gamitin natin yung mga different sources na meron tayo para ma-prove natin kung ano ba yung truth, okay, doon sa mga information na meron tayo. So, likewise, no, tayong mga student, no, specifically kayo, no, mahalaga na tinetest talaga natin yung mga nire-read natin. Hindi lang tayo basta-basta naniniwala or nagtatanggap ng information. So sa pag-aaral natin to, meron tayong dalawang term na dapat tandaan. Yung tinatawag natin na methods of history and then yung tinatawag natin na historiography. So ito muna pag-usapan natin. Ano ba yung methods of history? Process of thoroughly examining and critically analyzing the records and survival of the past. Ibig sabihin nito, no, when we say method of history, inaalam mo yung nangyari doon sa isang account o sa isang mga event o sa isang mga kaganapan. So, paano mo gagawin yun? Paano mo alamin? Una, mag-accumulate ka ng mga data about doon sa past na yun. So, mangangalap ka ng mga information. And then, after mo mangalap ng mga information, i-examine mo and then i-analyze mo yung mga nag-gather mo na data. And from that, no, mag-a-arrive ka kung ano ba talaga yung totoong nangyari. So that is methods of history. Kunyari, gusto mo alamin ano ba talagang totoong nangyari sa Battle of Pinaglabanan? Okay, ano ba talaga ang nangyari sa panahon ni Marcos? So, if you gather or if you accumulate data and then you examine and analyze it directly on the event or the sources, okay, of the event, no? So, that will be method of history. Now, ano naman po yung historiography? It refers to the process of reconstructing historical data that have already been tested by the method of history. So, ito naman, ibig sabihin ng historiography, yung data na nag-gather natin doon sa method of history o yung available data na meron na tayo is nire-reconstruct natin or bina-validate natin. Okay, yung mga historical data na yun na test na ni method of history. Kumbaga, sinisynthesize mo yung data, so mag-a-arrive ka ngayon doon sa tinatawag nating historical account or narrative. Yung pagsusulat natin ng mga history books, yung pagkakaroon natin ng researches, yung mga articles na sinusulat natin are example of historiography. Bakit? Kasi naka-base lang naman yung mga data na meron tayo doon sa pinagmulan ng event o yung tinatawag natin na method of history. Doon lang naman natin binibase yung mga sources na meron tayo. So, para mas maintindihan nyo, no? Ayan. So, ayan po yung example ng ating historiography, yung mga books na sinusulat natin. So, para mas maintindihan nyo, bigyan natin ng example. So, when we say methods of history, ito yung kunyari, yung claim na bago pa dumating ang mga Espanyol, no, sinasabi nila they discover the Philippines, no? So, totoo ba na sila ang nakadiscover ng Philippines? Hindi. Bakit? Bakit po, sir, hindi totoo na sila ang nakadiscover ng Philippines? Kasi bago pa po dumating ang mga Espanyol, yung tinatawag natin na pre-colonial period, no, meron na tayong sariling civilization noon.
the Philippines already, the civilization in the Philippines that time already exists. So paano mo mapapatunayan yun, sir? Yung claim mo na, ay, meron na palang mga sibilisasyon, may lipunan na pala sa Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila sa pamamagitan ng pag-gather ng iba't ibang mga artifacts, pag-gather ng iba't ibang epigraphy o yung mga ancient inscription na nakikita natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, doon natin mapapatunayan na meron pala talagang mga sibilisasyon na nag-exist sa Philippines bago pa dumating ang mga Espanyol kasi meron tayong evidence eh. Meron tayong mga nahukay na malalaking balangay sa may butuan, may nahukay tayo ng mga remains ng mga sinaunang tao gaya ng Tabon Cave, gaya ng sa ang tawag doon, Callao Cave, no? So may kita nyo doon, meron na palang history or may mga events na pala at may civilization na pala bago pa naman dumating ang mga Kastila. So hindi natin masabi na tayo ay na-discover ng mga Kastila. So that is historical method or method of history. Kung saan nag-gather ka, nag-accumulate ka ng mga data sa past and then ini-examine mo yung mga data na yun, then ina-analyze mo para mag-arrive ka sa kung ano talagang totoong nangyari doon sa past na yun. Okay? While yung historiography, ito naman, tawag dito, nire-reconstruct mo na yung historical data na available na galing kay method of history. Kunyari, yung account ni Pigafetta no sa yung Customs of Tagalog by Juan de Plasencia. Ayan, yan yung example ng historiography kung saan sila sinulat nila yon yung mga information na batay doon sa mga nakita nila or naobserbahan nila, no? Kaya nasabi natin na ay totoo pala 'yon. Ngayon, tayong mga doon mga tao sa kasulukuyan, no, yung mga history books na ginagamit natin, no, is naka-based doon sa mga account na ginawa nila, no? Kaya that is part of historiography, no? Yung mga sources natin, i-base natin sa mga lumang libro, yung mga ganon. So, yun po ay parte siya ng topic natin na external criticism and internal criticism. So ano po ba yung tinatawag natin na external criticism? When we say external criticism, it is otherwise known as test of authenticity. Test of authenticity. When we say authenticity, it equates to originality. Tandaan nyo na, pag sinabi po natin authenticity, originality po. Okay? Siya ba ay original? Yung source ba ng pinagmulan niya ay original talaga at lehitimo? So, napakahalaga sa history, no, na malaman natin kung ito ba ay original source. Bakit? Okay, kasi they provide raw data, no, na hindi pa na subject sa interpretation ng iba't ibang historians or hindi pa siya na interpret or hindi pa siya na tawag doon, hindi pa siya na-judge ng ibang historian, no? Kaya magandang aralin. Okay? Yung mga original data. Kasi kapag ito ay naisulat na ng mga historian, no, nagbabago, nagkakaroon siya ng iba't ibang perspektibo o nagkakaroon siya ng ibang pagtingin. Kasi sabi natin, di ba, yung past, okay, napakalawak niya. So parang picture lang yan, di ba? Pag kayo nagpipicture kayo, di ba, pwede kayo mag-picture ng selfie, pwede kayo mag-picture ng front view, pwede kayo mag-picture ng close-up, pwede kayo mag-picture ng, tawag doon, ng super zoom, pwede kayo mag-picture ng super, super layo naman. Pero isa pa rin yung subject, kayo pa rin yung subject. Ganun po yung history. No? Maraming perspective, maraming point of view, marami siyang, tawag doon, marami siyang iba't ibang pananaw, pero isa lang yung pinag-uusapan. Okay? Kaya mahalaga na makakuha tayo ng, makita natin yung pagiging original ng isang sources or yung tatawag natin na authentic. No? Kaya kailangan magkaroon tayo ng external criticism. So, yan. Para makita natin yung tinatawag na
Okay? Genuineness. No? So, kaya nga dito sa question natin, no, why test of authenticity is done? Bakit siya ginagawa? In order to determine the genuineness of the sources. So, genuine ba talaga yung source na yon, no? Para maano natin, tawag dito, malaman natin kung ano ba yung real accounts versus dun sa hoax stories. Kasi alam nyo, maraming mga taong gumagawa ng mga mga hindi totoong istorya, no? So kailangan ma-identify natin if it is a real account or hoax story. Katulad kunwari nung yung kay Maragtas versus Maragtas by Pedro Alcantara Monteclaro, no? So ito ay magandang example. This Maragtas, no? Kala nila, pag sinabi nating maragtas ay tawag doon ay tao. Hindi po tao yung maragtas. No? Ang maragtas po ay ang ibig sabihin po niya na history, hindi yan tao. Okay, so it was made by Monteclaro, no? Itong maragtas, it was made by Monteclaro based on second sources, which is oral, story, and fabricated. So nagbase lang sila sa mga saling kwento sa mga sa mga lipunan, no? So ano yung mga dispute dito sa story? Ano yung mga pinagtatalunan? Una, yung Madjaas Confederation, kung totoo ba talagang nangyari na nagkaroon ng confederation yung mga barangay o nagkaroon ng isang namumuno sa mga iba't ibang barangay diyan sa lugar na pinagtatalunan, at yung 10 Bornean Datu, no, na sinasabing binili daw nila yung isla na tawag dito, yung ano bang isla yan? Yung isla ng Panay, no? Kung binili ba nila. And then yung Kalanchaw Code, no? Diyan din yung pinagtatalunan yan. So later, i-discuss natin, papalalimin natin yan, yung tungkol kay Maragtas Code. So, ayan, one of the example, no, ng external criticism o yung tinatawag din na test of authenticity is itong Maragtas by Pedro Alcantara Monteclaro, no? Original ba talaga yung istorya ng Maragtas? So, hindi, no? Bagsak siya. Bakit? Malalaman natin later on. So, yan nga. Tandaan nyo na ang kasaysayan ay napakalawak. Okay? Sobrang lawak niya. Kumbaga, ito yung nakaraan, ito yung past, and ito yung pinaka-account niya. So, sinasabi ko sa inyo, di ba kanina, parang ang history, parang siyang picture, marami siyang pwedeng makuha or marami siyang pwedeng style or point of view, no? Pwedeng iba't ibang shot yung pwede nyo kuha pag sa picture, di ba kayo? Pag nag-selfie kayo, iba-iba. Minsan sina-side view nyo para matangos ang ilong, o kaya minsan pataas para hindi kita yung double chin, yung mga gano'n, o kaya pataas para mukha ka mapayat, yung gano'n, or pagpaharap naman para mukha ka mataba, no? Marami tayong marami tayong angulo na tinitignan pag nagpi-picture tayo. Ganun din sa history. Okay, maraming angulo ang pwedeng makita kapag saysaya kasi sobrang lawak ng past. And then ito lang yung actual account niya. Okay? So, when history and legend are mixed, the stories often sound better, but the truth always suffer, no? So, yan, makikita nyo doon, no, sa pag pinag-usapan natin itong itong Maragtas na to by Pedro Monteclaro, nakita nyo, kwento ko na para Itong Maragtas na to, it is a history of Hiligaynon and Kinaraya, no? So, yung word na Maragtas, hindi siya tao, tandaan nyo. It is a history. Okay? So, kasaysayan, yun yung Maragtas. It is a Hiligaynon and Kinaraya word. It is created by Pedro Alcantara Monteclaro. Patungkol siya sa history history ng Panay Island from its first inhabitants, no? Yung mga unang taong nanirahan doon at yung tinatawag nating 10 Bornean Datu, no? It was created on 1907. So,
itong kwento na to ay, itong written book na to na Maragtas ay nakabase siya doon sa oral stories ng mga taga Panay Island. So, yung story nito, no, it is regarded as legends o alamat, no? And hindi natin sure kung yung actual event na meron dito is talagang nangyari siya sa nakaraan. Okay? So, ano nga ba talaga yung story ni Maragtas? It is about the 10 Datus who escaped the tyranny of Datu Makatunaw of Borneo. And then, ang ginawa nila, dahil tumakas nga sila, nag-migrate sila papunta ng Panay Island. So, etong 10 Datu na to, no, binili nila yung yung isla ng Panay kay Maricudo, yung leader ng mga Aita diyan sa Panay, sa sa halaga ng isang solid na gintong salakot. Okay? And yung kwintas na ginto na umaabot daw na hanggang sahig. Okay? Ayun daw yung ipinambayad doon kay Maricudo na isang Aita na leader ng mga indigenous people doon sa isla ng Panay. So according to the legends, no, the 10 Datu and their families are the very ancestor of entire Bisayan population. So if you are Bisaya, no, so ang pinagmulan nyo daw, ang inyong ancestor daw ay itong 10 Bornean Datu. So kaya nga 'di ba, itong na to, mga alamat na to, itong legend na to, ay sineselebrate siya taon-taon, no, sa tinatawag nating Ati-Atihan Festival. 'Di ba? Ati-Atihan Festival, may mga salakot doon, 'di ba? So doon nagmula 'yon. So kasama rin siya sa sa mga piyesta na meron tayo diyan sa Bisaya or sa Visayan region natin. So ayun. So, tandaan nyo, when history and legend are mixed, the story often sound better, but the truth always suffers. So, ayun po, tandaan nyo, no, kapag ang mga history ay sinamahan natin ng legend, and sometimes yung mga alamat, hindi natin alam kung totoo, nagiging maganda yung storya. No? But, yung truth, yung nag-suffer. Okay? So, katulad nito, a quote from Pagsulong ng Pamayanan, noong 1981. Itong Pagsulong ng Pamayanan, isa siyang libro na ginamit ng mga ng mga high school student during the time of Marcos noong 1981. Sabi diyan, Maragtas Code is the premier example of written law and it has been considered the oldest because it was in effect from 1250. So ayun, nire-refer niya dito na yung Maragtas Code is tao. So hindi nga tao si Maragtas. And sabi niya dito, it is a premier example of written law and it has been considered the oldest because it was effect from 1250. So sinasabi natin itong Maragtas Code na to daw, sabi nila, ito daw ay nagmula pa noong 1250 bago pa ang mga dumating ang mga Espanyol. Ngunit nang nabasa nila yung mga nakalagay doon sa Maragtas Code, no, may mga dabanggit na sakit na mga sickness, may mga nabanggit na sakit doon na marirecord lang yung sakit na yon nung dumating ang mga Espanyol, no? Kaya nila, sinasabi nila hindi talaga legit itong Maragtas Code na to dahil ito ay yung sakit na nabanggit doon sa Maragtas Code ay mag-i-start lang siya kapag dumating ng mga Espanyol. Yung 1250 wala pang mga Espanyol niyan. Mga Muslim pa lang nandito sa sa Pilipinas tsaka mga indigenous people pa lang. Okay? Sources are fabricated in order to justify supposed occurrence of the events. Kaya nga dyan na pumapasok yung tinatawag natin na negative revisionism. Attempt to alter history to moderate or restrain the impact of history to a person, institution, or group. So, ayan may kita nyo, sa panahon natin ngayon, talamak na talamak yung pagkakaroon ng negative
revisionism. Kung saan, no, pinapa light natin yung mga kaganapan para maging beneficial sa ilang grupo ng mga tao. So, gaya ng nangyari kay Marcos, no? Sabi doon, di ba, sa internet sinasabi, si Marcos daw, ginawa niyang mayaman ang Pilipinas during his reign. Totoo ba yun na naging mayaman ang Pilipinas? Okay, actually, based on our history, no, based on the facts that we have, this was tested facts, no. During that time of Marcos, may dalawang mukha kasi yan may dalawang face, no. Yung unang face, yung panahon niya, nag-i-start pa lang siya, and then yung panahon niya nung malapit na siyang matapos. Yes, Marcos, marami siyang nagawa sa bayan, marami siyang marami siyang mga activity or marami siyang mga project na naipagawa. Biruin mo, 21 years ka ba na maupo sa posisyon Talagang marami ka mapapagawa na mga bagay, di ba? Sa loob ng 21, unlike yung iba, 6 years lang, di ba? So siya 21, talagang given na yun na marami siyang magagawa. Ngunit sinasabi na ang Pilipinas daw ay mayaman. Actually, hindi tayo mayaman nung panahon na yun. Hindi tayo ganun kayaman nung panahon na yun, no? Bakit tayo maraming mga napagawang marami tayong mga nagawang mga infrastructure kung hindi pala tayo mayaman, no? Yung economic growth natin during that time, it is a dev-ridden growth. Ibig sabihin nun, yung mga pinapagawa po ng mga project din ay galing sa utang. Okay? So tandaan nyo kasi kapag may mga proyekto sa gobyerno natin, tandaan nyo, nandiyan nag-uugat ang korupsyon. Di ba? Kaya pag mas maraming proyekto, alam nyo na. Okay? Kaya pag mas maraming project, marami tayong dyan. Corruption, sir. Yun, di ba? Maraming ganyan. At yan ay talagang totoo sa kahit anong departamento di ko sinisiraan ng government natin dahil the reality. No? Kaya kapag maraming project, maraming kita. So, yun po. Kaya yung ginawa niyang pagpapatay ng mga infrastructure, yes, nakatulong yan. Marami siya natulungan doon dahil nagpatayo siya ng heart center, lung center, kidney institute, no? But, okay, nabaon din tayo sa utang na hanggang ngayon, ay dala-dala natin. Okay, so, ayun po. Yan. Sabi nga dito, sa yung isang post ni Mark Ian sa Facebook, sabi niya, sa dami ng masasakit na salitang ibinato sa mga Marcos, ni minsan hindi tayo nakarinig na nagsalita din sila ng masama pabalik. That's pure class and breeding. Talaga ba, no? I am not against Marcoses, no? So, ayan, nakikita nyo, ayan, mga napagawa ni Marcos na mga project. Yung Bataan, Nuclear Power Plant, San Juanico Bridge, Lung Center of the Philippines, Heart Center, yung Kidney Institute, yung Children's, ang tawag doon, yung paggamutan ng mga bata. Sa kanya rin yan, sa panahon niya rin yan, no? So, marami siyang napagawa, actually. Okay? Pero, at the same time, marami ring mga illegitimate na wealth, no? May mga yaman din na tawag doon na makita mo sa kanilang tawag ito, possession, no? Kaya nga meron tayong mga ruling sa Supreme Court, no? Yung mga ill-gotten wealth nila. Okay, so kaya meron nga tayong tawag doon, dalawang face, okay, ni Marcos. So, yan. Sabi niya, di ba, sa dami ng masakit, nakita ang ibinato daw, pure class inbreeding daw yun. Siyempre, pag magnanakaw ka, ikaw pa ba mayabang? Siyempre, di ba, tahimik ka na lang. Okay? Ganun po yun. Tsaka, pag truth yung sinasabi, siyempre, truth yun Makakalabang ka pa ba sa truth? So, ayan po, ito yung graph natin at pinapakita dito yung economics natin during the time of Marcos. So, makikita nyo from Macapagal, okay, and ito na from 1960 something, dito na papasok si Marcos. And
this is the trajectory. Makikita nyo pataas, di ba? Makapagal, papasok ang 1966. Yan na, mag-i-start na lumago. And this is a debt-driven growth. Ibig sabihin yung pag-unlad natin ay dahil sa utang. So, kasi meron tayong tinatawag na fiscal policy, no? So, meron tayong tinatawag na contractionary and expansionary policy. Pero hindi na natin itidil yun dahil hardcore economics na yun. So, tayo ito. Pag nag-ano kasi, nagpa-create ka ng mga infrastructure, talagang uunlad ang ekonomiya. Kasi syempre marami magkakaroon ng trabaho, yung mga community sa paligid na ginagawang, kunyari, ginagawang tulay, ginagawang daanan, magkakaroon ng trabaho yung mga tao doon. And then, kapag nagawa na yung tulay, yung service o yung mga product, mabilis na ma-transport. So, talaga magkakaroon ng growth. But, yung growth na yun is debt-driven. Ibig sabihin, mula siya sa pangungutang. Okay? So, during the 1982, magkakaroon ng postponement of liberalization in some sectors and increasing protectionism. And then, ayan na, may kita nyo, pag alis nila Marcos, 1986, no, may kita nyo, no, bumagsak talaga, okay, yung ekonomiya. From 1982, kita nyo unti-unti, no, biglang nag-decline. Meron paangat yung growth, no. But, pagdating ng 1982, nag-decline siya. Bumagsak siya. Time pa rin ni Marcos yan. 1986, ito na yung time na mag-turn over na kay Cory. So, makikita nyo, kay Cory, di ba, bagsak na ekonomiya natin. Mula dito sa 1982, papunta ng 1986. At, yan, nagkaroon tayo ng economic expansion and privatization of state-owned enterprises. So, dito naman nagkaroon ng tinatawag na Asset Privatization Act, kung saan yung mga pagmamayari ng gobyerno dati na basic tawag dito necessities natin. Kunyari, yung kuryente mula sa Meralco, yung Maynilad, okay, ito ay isinapribado o binalik sa mga private ownership. Why? Bakit siya binalik? Kasi po isa to sa mga requirement para makautang po tayo sa International Monetary Fund na kailangan, tawag dito, kailangan is yung mga basic necessity natin is hindi kontrolado ng gobyerno, bagkus dapat nasa private. Eh syempre tayo, dahil nga bagsak na ekonomiya natin, kailangan natin mangutang. So kapag nangungutang at may kondisyon yung nagpapautang, syempre kailangan mo sundin yung nagpapautang, yung kondisyon niya. Kaya nagkaroon tayo ng Asset Privatization Act at na ibalik yung mga tawag doon, yung mga Meralco, yung mga Maynilad sa mga private. Okay? So, pagdating niya, makikita nyo, unti-unti, yung ekonomiya natin bumabangon siya. So, hanggang sa nagkaroon tayo ng pag-unlad ng ekonomiya, talagang tumaas yung GDP natin, o Gross Domestic Product, nung pagpasok na ng panahon na yan ni Gloria, no, from 2004, makikita nyo, aangat, magkakaroon ng rapid economic growth, pansamantalang magkakaroon ng pag-decline noong 2007 dahil magkakaroon tayo ng tawag doon ng financial crisis. Ngunit, okay, aangat yan dahil, tandaan nyo si Gloria, siya ay isang ekonomista, magaling maghawak ng economics si Gloria. So, sa kanya yung tawag doon, yung tinatawag natin holiday economics, sa kanya yan, yung RORO, kung saan mas napabilis natin yung from farm to market transfer ng mga product, no? So, kay Gloria, magaling kasi na ekonomista si Gloria. Okay? So, iyan po yung ating economic trajectory. Okay? From Macapagal to Aquino. Or actually, kay Gloria lang yan 2010 kasi Aquino 2010 and for the rest, no? So, ayan. So, ayun po, no, hindi po natin pwede i-claim na talagang naging mayaman tayo, yung ekonomiya natin sa panahon ni Marcos. Kasi yung pagyaman po natin, it is a debt-driven growth. At yung piso ay hindi po katambas ng dolyar. Tandaan niyo po yan. Okay? So, ayan po. So, reason for test of authenticity. Number 1, to detect misleading sources because it can misinform and therefore miseducate people. Yun po ang reason, no? Kaya natin ito ginagawa yung test of authenticity o yung test of originality. Para ma-detect natin kung tawag doon, kung yung sources ba ay misleading at may correct natin, no? Kasi kung
maniniwala lang tayo dun sa misleading sources, yun nga, mami-miseducate tayo mga tao. And then, identify authorship of the source, time of an event, and time of the sources are written, and the space of an event are equally important. Okay, so ayun din, mahalaga po na yung makilala din natin kung sino yung nagsulat nung pangyayari. Kasi malay mo, no, yung nagsusulat pala ay bias. Okay, so malaman din natin yung kung kailan naganap yung pangyayari mismo, and kung kailan naganap yung isinulat niya mismo yung isang pangyayari. No? Kasi mahalaga na mapagtagpo-tagpo natin yun, mga yun. So yung authorship, siya yung nagpapakita ng authenticity and credibility. No? While yung time and space naman, siya yung nagiging context natin. Nilalagay natin sa context yung mga pangyayari para mas maging mapatunayan natin kung totoo ba siya. So this is the building blocks of what we call historical process. So tandaan nyo na yung event, kailangan nilalagay natin siya sa tamang context para makita natin or ma-comprehend natin and ma-analyze natin if totoo ba talaga yung nangyari. Okay? So, yun. Next one is yung internal criticism or test of credibility. So, when we say internal criticism or test of credibility, tinitignan natin dito yung kanyang kredibilidad. When we say credibility or credibilidad, it is the quality of being trusted and believed in. Kapani-paniwala ba yung pangyayari? Kunwari, pag ang nagsasalita sa harap nyo ay 5 taong gulang lamang or 5 years old, katiwa-tiwala ba yung mga sinasabi ng 5 years old? Or kapag nagsasalita sa inyo yung taong 60 years old na, okay, graduate ng BA History at may MA and doctoral ng History, paniniwalaan nyo po ba siya? Sino paniniwala nyo? Yung 50 years old or 60 years old o yung 5 years old? Siyempre, doon kayo maniniwala, doon kayo magtitiwala at maniniwala sa taong may experience na at alam nyo, credible siya na magsalita ng mga ganong bagay. Kesa doon sa bata na 5 years old kasi alam nyo, wala pa siya masyadong alam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Diba? So dito sa internal criticism, tinitignan natin kung credible ba, okay, or kapani-paniwala ba yung isang sources o yung nagsulat ng source na yon. So, what makes the credibility of a source important? Okay, so it is important because it tells whether the source is so worthy to be used by historian. So, para daw malaman natin kung karapat-dapat ba talagang gamitin natin yung source na yun sa pag-aaral natin. No? So, paano natin malalaman or paano natin makikita kung ang isang source ba ay credible? So, ito po yung dapat yung tandaan. Competence of the source in telling the truth. So, ibig sabihin, pag yung nagsasalita ba o yung nagsulat ba ng sources na yun ay meron na ba siya experience doon sa mga, sa mga field na specialization niya? So, palaban ba yung source? Okay? Competence of the source in telling the truth. And then, willingness of the source in telling the truth. Ibig sabihin, no? Ready ba siya na i-share yung lahat ng mga information na meron siya? Meron kasi yung mga tao na na meron silang, hindi sila prepare, hindi sila ready sa pagsasabi ng truth. That's why, minsan, iniiba nila yung kwento. Diba? Kapag yung iba, hindi sila sigurado sa sinishare nilang information, di ba minsan nagkakaroon ng kamalian or ng error yung sinasabi nila. So, dapat willing, okay, yung isang tao na i-share yung information para talagang makikita natin kung credible ba talaga. And then, adequacy of data relayed by the sources. No? When we say adequacy or adequate or sufficient ba o sapat ba yung mga nakukuha mong data or parang may kulang or parang hindi mo mabubuo yung storya kasi parang merong nawawala. Okay, so dapat sufficient yung data na meron doon sa isang sources. And then, reliability of the sources when corroborated by the other independent sources. When we say corroborated, no, kapag pinag-test mo ba yung written and unwritten sources, match pa rin ba yung
tawag doon, yung information na makukuha mo, or parehas din ba yung makukuha mo na information, or iba na? Or kapag compare mo ba siya sa ibang tinatawag nating independent sources, parehas ba rin ba na magiging resulta? So, ganun, tinignan mo kung reliable ba siya. So, ano ba yung independent sources na naka-highlight dyan? When we say independent sources is a kind of source that derives its information from the occurrence of the events itself. Meaning, no, tawag dito, yung author mismo, naandun siya mismo sa pangyayari. Both in time and space, no, nandoon siya sa mismong event, and he is mentally mature and conscious sa mga nangyayari sa kanyang paligid to absorb the building blocks of an event, no, as they happen before his eyes. So, yun yung tinatawag natin na independent sources. So, when we say independent sources, ito rin yung account na kung saan hindi siya nagre-rely sa iba't ibang mga extrinsic informants. Okay? Katulad kunyari, yung secondary sources. No? Yung secondary sources, hindi natin siya mako-considered as a, tawag dito, a independent sources because yung secondary sources, nakarely lang siya sa primary sources. Okay? In order for us to adequately establish the credibility of the source, no? Kailangan yung two other independent sources ay magkaroon ng similarities, magkaroon ng corroboration yung claim. Kunyari, yung written sources and then yung unwritten sources, kapag pinag-corroborate mo sila, parehas pa rin ba sila sasabihin? So, doon mo makikita yung credibility. Kunyari, anong sinasabi ng libro at anong sinasabi ng mga ebidensya o ng mga artifacts na naiwan? Okay? So, ayun yung, ano natin, yung, tawag doon, yung dapat nating maintindihan dito pagdating sa internal criticism. So, tandaan nyo, hindi ako anti-Marcos. No? So, kasi ito yung, during the time na ginagawa ko ng PPT, ayun yung pinaka-relevant. Okay. Sa panahon na ginawa ko yan, siguro last month. Okay. So, tandaan nyo, no, we are always at the crossroad. Nasa sangang daan tayo. Pagdating sa history, lagi tayong meron tayong pagpipilian na crossroad. Lagi meron tayong two choices. So, it is not a question of, tawag dito, of moving on. When we say, Marcos is not a hero, no? So, sige lang, mamaya na. Wait lang. So, ayun. So, tandaan nyo, pag sinabi nating Marcos, no, dapat, di ba sometimes iba, sinasabi nila, maghanap kayo kay Marcos, no, Marcos is not a hero. Yung gano'n. So, tandaan nyo, it is not a question of moving on. It is actually taking the story or the history of what we have and making it on our own and go into the future carrying a memory of the past. So, tandaan nyo, may mga bagay tayo na ayaw nating matandaan or ayaw na nating balikan. Okay, but tandaan nyo, hindi dapat natin sila kalimutan. Lalo na yung mga masalimuot na nangyari sa kasaysayan natin. No? They should be remembered. Okay, but with not, tawag doon, hindi naman sa paraang kapag naalala mo, magagalit ka, no? So, dapat meron kang, tawag doon, meron kang moving on na concept, no, na yes, maaalala mo pa rin siya, pero maaalala mo na lang yung nangyari. At hindi ka na maapektuhan doon. So, before we end today, no, I just want to talk about this kay Paring Makoy, no.
kay Apo, and how he has indelibly formed us into what we are today. So, hindi lang yung pagiging tawag doon, pagiging usapin kung bayani ba siya o hindi, no? So, tandaan nyo, Marcos wanted us to remember him. Okay, gustong-gusto niya talagang maalala natin siya. So, he created this bust like Mount Rushmore, no? Sa may Baguio, no? Makikita mo yan kapag dumaan ka sa Marcos Highway, paakyat ng Baguio. Yang parang Mount Rushmore na ulo niya, no? And this is a wonderful thing, no? It would have been a memorial for Marcos, but no, we have some leftists who decided to erase the history, so they destroyed it, no? Ganyan yung ginawa nila. I might think that there we can keep it, no? Yung bust niya as a memorial for Marcos, no? Hindi para i-glorify siya as a hero, no? Bagkus para maalala natin kung ano ba yung ginawa niya. Pwede nating batuin niya ng kamatis, pwede nating batuin ng itlog, no? We can throw curses at it and we remember what he did. But this what na itong ginawa itong nasa right part, no? This was not the solution, no? But wala na, tapos na nangyari na, no? So tandaan nyo, no? May mga hindi tayo nalalaman sa history natin, no? Si Marcos, no, he is a very intelligent person. What people do not know, no, is he have something else when they created the Ilocos. So, nung create niya, yung tinatawag natin na Kalinga Baylo, they put Marcos silhouette on the map. So, Marcos is still there, no? So, this is his head. Yan, drawing niya yung sarili niya sa mapa ng Pilipinas. So, the thing is, there is a silhouette of Marcos. And if you look closely, you will see many, many things about Marcos. Katulad niya. Diba? Ito yung coins na ginawa niya. And ito yung yung silhouette na ginawa niya sa mapa. Okay? Kasi gusto nga ni Marcos na maalala natin siya. So makikita niya, ganyan katalino si Paring Makoy. So, the question is, how do we liberate ourselves from history? Or how do we move on about the event? Specifically yan, di ba? Kasi galit tayo kuno kay Marcos. Now, how do we move on that part? Now, I would like to leave you with the quote from Rizal, no? At hindi ito yung sinabi niya na ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi yun, no? May mas maganda siyang sinabi, no? Sabi niya doon sa kanyang akda na El Consejo de los Dioses, no? It is an award-winning literary of Rizal. Sabi niya doon, I enter the future carrying the memory of the past. He says, you enter the future carrying a memory of the past. So when we remember 2021, we look at it not with anger anymore, but we go forward. We move on, but we do not forget. And we carry a memory of the past and make it our own. Okay? So, the very concept of objective truth is fading out of the world. Lies will pass into history by George Orwell. So, yun lang po. Hindi ko na ipapagawa yung activity na yan. Dahil meron pa kayong activity na ibang gagawin. So, 8:13 na pala. Sorry at nag-overtime ako. Hindi ko napansin. Ngunit, so, doon nag-end yung ating discussion. So, i-discuss ko lang sandali yung inyong task performance. Ano po yung gagawin ninyo? So, sabi ko sa inyo, basahin ninyo yung sinend ko na module. Lord Jane, sige, ano yun? Sir, question, yung deadline po ng module po sa silid ko, November 8 po. Ngayon po. Ngayon po ba yung deadline talaga? Hindi, ano pa yan? Next week pa yan, deadline yan. Ibahin ko na lang.
Ibahin ko, wait lang. Ano pa yan? Next week pa yan. So ito muna yung i-focus nyo kasi madali lang naman yung pinapagawa ko sa module 2. Ito muna yung sinend ko sa GC kasi mahalaga to eh. Set up ko lang. Hindi to November 8. Ito ay next, ano ba? Next week pa, November 15 ba? Ayan. So, ito po ang gagawin natin doon sa sinend ko sa inyo sa GC. Wait lang, hindi ko wala pala dito. So nakikita niyo na ba yung yung midterm TP? Pakibukas niyo nga yung file. And then sa dulo niyan may nakalagay na table. Nakikita niyo yung table. O yung matrix. Yan po ang gagawin ninyo. No? So sasagutan niyo po yan yung nasa matrix based sa mga nakasulat dito sa ating tawag dito sa ating dalawang akda. No? So you will going to apply the test of authenticity and test of credibility sa Katipunan and the Revolution, Memoir of a General by Santiago Alvarez, and yung Revolt of the Masses, The Story of Bonifacio and Katipunan by Teodoro Agoncillo. So ang gagawin nyo, yan, i-fill up niyo lahat ng mga nandyan, yung brief description of the sources, the competence of the author, origin of the information narrated, date of information, and the milieu. So, lahat po ng mga nakalagay dyan ay makikita nyo rin dito sa sa binigay kong module. Babasahin nyo na lang po. Hanapin nyo na lang at ilalagay nyo na lang yan dyan. So, ang deadline nito ay, kaya ba Friday? Sir, pwede Monday na lang din. Monday. Sige. Sige, wag natin i-Monday. Gawin nating kasi ang exam nyo ay 11, 12. Sige, D, ano yun? Sir, yung sa module 2, yung may activities, gawin pa ba namin yun, sir? Kasi pagkakalala ko po, nagawa na po namin siya during the training time. Hindi, iba yun nagawa niya. Iba yun. Module 1 yung nagawa niya. Iba yung nakalagay sa module 2. So, ayun. Ang module 1 ay, ang module 2 niya, ang submission niyan sa 15. So, sige, hindi ko isasabay ito sa na lang, sa 18. Okay lang ba sa 18? November 18 ang submission. Yung nasa messenger, sir? Oo, yung nasa messenger. Okay po. Okay po, sir. Ayan, mahaba-haba na yan. Ilang days? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bali 10 days. So, 10 araw na yan, ha. Yung sagot po niya, nandiyan din po sa binigay kong babasahin na lang po. So, may 10 days kayo para gawin yung activity. Okay? Sige, Sir Miguel. Sir, tanong ko lang po ulit, no? Sir, yung sagutan po yung test of authenticity, no? Tapos yung test of credibility. Yes po, yun po yung sasagutan. Okay, thank you po. Sige, Ma'am Naida, ano po yun? Kailan po saan po pala ipapasa, sir, yun nasa messenger po? Sa silid. Gagawa na lang ako ng app ng pag-uploadan. Okay, Kathleen. Okay na po, sir. Natanong na. Natanong na. Sige. So, ayun lang. Ang pointers ng review is yung module 1, module 2. Module 1, module 2. Yun lang. Tsaka itong mga diniscuss natin sa PowerPoint.
Ma'am Betty. Sir, di ba po sa module 2 po kasi may activity. Gagawin din po ba yun? Yes po, kasama po yun. Yung Okay. activity, yung i-upload nyo. So, doon nyo na rin din po i-upload sa mismong silid. Huwag na po kayong magsulat sa MS Word. Doon na po directly. Doon nyo po directly ilagay yung sagot sa assignment para ma-check ko agad at hindi na ako mag-open ng file. Okay? Doon po directly sa module 2 nyo ilagay yung sagot. Okay po. So, ayun. Yun po. Ang pinaka-focus na exam natin is yung module 1 and module 2. So, kung ano po yung mga nakalagay dito sa module 1 and module 2, napakalaki po ng chance na yan ang lalabas din. So, mag-review, magbasa. Sige, Ma'am Lord Jane. Sir, ito po yung yung diniscuss po natin ngayon yung sa PowerPoint po. Baka may maisama po. Masistudyo po ba sa amin? Yung ngayon po na PowerPoint po na pinlay na. Actually, kasi hindi ako nagsisend ng PowerPoint kasi ang nangyayari, kunya nag-send ako sa inyo. Yung iba pinapamigay yung PowerPoint ko. Tapos ang gugulat ako, ginagamit sa ibang school, napupunta sa ibang Kaya hindi na ako nagsisend ng ng PowerPoint. Ayun. Outline na lang i-send ko. Yung outline na lang. Pero yung mismong PowerPoint, bawal kasi yun nga. Nagagamit siya Yung mga kadalasan na information na binibigay ko sa inyo, it is tawag dito, wait lang, alis ko yung recording, naka-record tayo.